punta naman ho tayo sa problema ng basura. Si Congressman Egay Irisi po ng Caloocan 2nd District. Congressman Egay, magandang hapon po sa inyo. Si Ryan po ito. Hi Ryan, good afternoon. Good afternoon sa mga nakikinig sa iyong program. Po, salamat Kong. Kong, tapos na ho yung mga sunod-sunod na pag-ulan. Nararamdaman na ho natin yung init ng araw, pero yung init ng taong bayan hindi pa nawawala. Dahil sinasabi ho nila, bakit parang ang sinisisi ng gobyerno, taong bayan na kung saan daw nang tatapon ng basura. Sinasabi nila, ang may problema yung garbage collection. Kayo ho ba, bilang kayo po'y galing sa Metro Manila at kayo naman po nakakaalam sa bagay na ito, ano ho ba talaga problemang nakikita po ninyo, Congressman Erice? Well, alam mo, nag-start ako sa Metro Manila Commission. I started from the ranks, from being an administrative assistant to chief of the research and monitoring and area manager of the Environmental Sanitation Center. So more or less, isa sa mga pinagkaabalahan ko sa buhay ko, yung problema na yan sa solid waste management and disposal. At alam mo, ang problema talaga hindi taong bayan, kundi yung buong sistema ng solid waste management sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga highly urbanized areas. Isa sa malaking dahilan yung corruption sa garbage collection and disposal. Pangalawa, yung maling sistema ng collection at sa disposal naman, dahil wala tayong may ngipin na ahensya na makakapagpatupad nito dahil ang Metro Manila ay pinag-aarian ng 13 mga hari, independent republics. Pero iisa naman yung disposal, iisa rin yung mga waterways, isa lang. Kahit na magkakaiba ng bayan yan, magkakadugtong yung waterways. Lahat uuwi sa Manila Bay Opo. Yes, so, hindi lang sa Manila Bay, sa bandang sa Laguna de Bay. Okay, opo. Mga napupunta diyan. So, yan yung isang malaking problema. One, sa collection. Ang problema sa collection, ang naging patakaran ng maraming LGU sa Metro Manila at pinagmumula ng napakalaking korupsyon, yung tinatawag nilang collect all. Ang collect all, ibig sabihin, ang kontrata, kukolektahin lahat, pag pinirmahan ng mga inspector na nakolekta na lahat, babayaran ng buo. Pero ayon sa mga pag-aaral, 50 to 60% lang yung nakokolektang basura. Pero binabayaran ng 100%. Nako. Opo. Ibig sabihin ko, halimbawa, para yung lang 50 po, to 40% na yan, ay napupunta sa mga drainage, sa mga kalsada, at sa bandang uli ay nauuwi sa mga creek at mga waterways papunta dyan sa karagatan. Opo. Alam mo ba na ayon sa pag-aaral ng mga scientifico at inilathala ng Bloomberg, na ang Pilipinas kahit isa sa pinakamaliit na bansa, siya yung pinanggagalingan ng pinakamaraming plastic waste sa karagatan ng buong mundo. 34% ng mga basura sa karagatan sa buong mundo ay galing sa Pilipinas. Yung India na may mahigit 1 bilyon ng populasyon, 12% lang ang contribution dyan. Ang China na mayroong bilyong populasyon, 3% lang. At ang kabuuan ng buong mundo, the rest of the world, 12% lang. Pero ang Pilipinas, talaga may problema tayo sa koleksyon ng basura at sa disposal ng basura. Ang Metro Manila, for example, bigyan kita ng example. Go ahead. 10,000 metric tons ng basura ang pinuproduce niyan sa araw-araw. 10,000. Pero ang dam site natin, nakakonsentrate lang dyan sa Rizal, sa Rodriguez, sa San Mateo. At hindi pa ito talagang masasabi nating landfill. Ito ay very primitive pa rin. Ang tawag nga nila dyan dati, engineered dam site lamang. Ngayon, biro mo buong Metro Manila, 10,000, yan lang yung halos yung pinagtatapunan. Nagsara na yung sa may Nabotas, yung landfill. Nakita ko naman yung naging problema dyan sa polusyon. Ngayon, yung Singapore, 5,000 tons lang a day. Pero 4 yung kanilang disposal site. Meron silang waste to energy, meron silang landfill, sanitary landfill,
At meron pa silang iba't ibang uri ng disposal system. Ang Vietnam, ang kanilang landfill, mga 200 hectares. Siguro mga 2 o 3 yung kanilang landfill. At ang Pilipinas, napakaliit yung ano natin, baka 30 hectares lang yan at punong-puno na. At karaniwan, nasa bundok, kaya gumuguho. Kita mo, maraming namatay diyan sa sa gumuho sa Yun na nga, Rodriguez Rizal. yun nagdudulot ng maraming problema. Kung doon sa Pero sinasabi ninyo. Opo. karaniwan ng mga landfill, ako nakaikot na ako sa halos sa maraming landfill, mga waste to energy, talagang karamihan diyan plain, hindi Nako. bundok. Opo. At halimbawa sa Amerika, sa isang bayan doon, yung pinakamataas na portion ng kanilang dahil plain sila, pinakamataas na portion ng kanilang bansa, ng kanilang state ay yung landfill mismo. Pero nakapag-generate ng electricity. Opo. Kaya malaki talaga yung problema. Alam mo, 40 years ago, nasa MMC na ako, Metro Manila Commission, may mga plano na. Compost plant, mga kung ano-anong planta, pero walang natutuloy. Yun na nga ang isang Kaya problema very natin. primitive. Opo. Kaya hindi natin masisisi ang mga tao. Bakit? Tingnan mo, sa Cambodia, yung mga ilog nila, malayo yung bahay sa ilog. Yun pa Hindi isa. na pinapayagan na Opo. tumabi. Sa atin, hindi lang gilid, pati on top of the rivers. Opo. So, pinapayagan. Tapos, ganun din yung mga factories, ganun din yung mga Correct. establishments. Opo. Hindi ito pinapayagan dahil nga Danger kailangan zone. Opo. clear yung clear yung area ng at malinis yun sa kanila na madaling linisin. Sa atin napakahirap. Susuot ka sa akala mo sumusuot ka sa hindi mo na alam kung paano ka pag pumasok ka, hindi mo na alam kung makakalabas ka. Correct. Tsaka ang daming ang daming layers ng problema. Doon sa binabanggit nyo po kanina, Kong, na dapat 100% na bayaran. Kumbaga, kung ilalagay ko sa analogy, kung 10 yung truck na dapat maghahakot ng basura, 5 o 6 lang yung totoong naghahakot, Kong, ganun ba yon? Maaring gano'n. Kasi ang tansya ko, para malinis mo talaga yan, at least mga 700 dump trucks buong Metro Manila. Pero ang isa pang problema, ang lalaki ng dump truck, bibihira yung maliliit. Karamihan Hindi ng makapasok. Opo. hindi nakakapasok. Kaya ang ginagawa ngayon, ilalabas ng mga tao sa kalsada, sa mga main roads. At pag nalabas na sa main road, ihahamba lang doon, pupunta yung mga nagbubulasi, pupunta yung mga hayop, Kalat na. Opo. Kalat na, pag umulan, o kaya pupunta na sa mga drainage, papunta sa mga ilog. Bukod doon, pag nakatira doon ka sa creek, mahirap ka, nagtatrabaho kayong mag-asawa, bago makarating ka doon sa main road, 300 metro, 400 metro, papasok ka pa. Kaya ang pinaka-convenient, itapon mo na lang. Yun na nga. Mga plastic, yung kinamalengke, doon mo na lang itatapon dahil wala namang kumukolekta. Yung doon sa lugar management mo system mismo. talaga, Kung kung paano nakikita yung solusyon po dito? Kasi itong problemang ito, bata pa ho tayo, problema na natin. Lalo na kung lumala lang ngayon. Kailangan talaga merong ang dapat talaga, kaya kami mga barangay, isa yan dapat sa na i-empower at bigyan ng pondo yung mga barangay na meron silang kakayahan na sila ang kumolekta doon sa kanilang buong barangay. Kasi sila yung nakakaalam, yung mga tao, kilala nila, at kaya nila magpatupad ng case-to-case na pamamaraan kung paano makukolekta at sila yung mananagot. Diba? At yan yung isang solusyon. Pangalawa, sinasabi ko nga, pagdating naman sa disposal, sa waterways, alam mo, merong provision ng Constitution natin na sa mga metropolitan areas, highly urbanized areas, magkakadikit na mga maunlad na mga lungsod, highly populated, pwede nang gumawa ng parang regional development government. Okay. Na magkakaroon ng governor at ng sariling legislative assembly. So dapat Kasi itong hindi Metro pwedeng- Manila, Kung meron na tayong Metro Manila governor. Yes, para may accountability. Tapos meron tayong mga ordinansa na, kasi halimbawa sa traffic lang, di ba?
Pagka dumaan ka sa Makati, 24 hours ang color coding. Pero sa ibang lugar ay lamang 12 hours lang. So ano ibig sabihin nun? O 8 hours lang, anong iba-iba. So ibig sabihin sa EDSA, dire-diretso. Kanya-kanyang Pagdating sa implementation. Makati, hinto ka na. Opo. Hinto ka na. So yan yung mga dapat talaga merong common laws, ordinances, and regulations Correct. sa buong Metro Manila. At accountable at may mga urban planning at land use, common land use na Gagawin. mga ordinansa at Opo. development. So, dapat yung development planning as a whole hindi pwede. Halimbawa, yung basura sa Bulacan, papasok yan, Valenzuela, diretso yan sa Caloocan, tapos pupunta yan sa Maynila. Di ba? Diretso yan, pero iba-iba ang regulasyon, iba-iba ang kapasidad ng bawat local government para sa paglilinis nito. So, kahit na malinis ka sa Caloocan o Maynila, kung yung Yun na nga. mga basura naman ng ibang lugar pupunta sa'yo, wala rin. Opo. Kaya dapat mayroon talagang common na mga ordinansa. Opo. Kong, maraming salamat po sa inyo at sana sa mga susunod na Sabado, makasama namin kayo para mahimay pa natin kasi kawing-kawing ho itong problemang ito. Maraming salamat po, Congressman Ege Iriza. Salamat.